Dalawang pangyayari ngayong araw na to ang nagbigay ng kasiyahan at takot sa mga DDS. Ang una po, sila ay nagbubunyi dahil sa impeachment case ni President Bongbong Marcos, ito ay nakitaan ng sufficient inform. Kaya ang mga DDS galak na galak dahil mai-impeach na daw si President Bongbong Marcos. Pero at the same time, sila ay kinakabahan dahil napaaga po ang pag-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ang dalawang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno na haharap sa impeachment. Pero dapat nga bang magsaya ang mga DDS? Basahin ko po ang reaksyon ni Ashley Garbin. Nagsasaya ang mga ulagang DDS because the House Committee on Justice has voted that the impeachment complaint versus President Bongbong Marcos filed by Liza Masa et al. Is sufficient inform. Ano ba ang ibig sabihin ng sufficient inform? Kapag sinabi ng Justice Committee na sufficient inform, ibig sabihin na tama ang papeles, may pirma, may verification, may oath complaint. Ibig sabihin, lahat ng technical reports under the law na sunod. Walang technical defect, pero form pa lang yan. Ang sabi ng batas, kailangan ng complainant sufficient inform and substance. Mas critical ang finding substance. Dito, tatanungin ng komite kung may impeachable offense ba talaga, may facts ba, may ebidensya ba, o baka puro aligasyon or akusasyon lang ang final nila. Maraming impeachment complaints sa history na pumasok sa form pero bagsak sa substance. So hintayin nyo pa ang findings. If sufficient in form and substance, magtutuloy-tuloy ang impeachment process against President Bongbong Marcos. At magbobotohan na ang House of Representatives kung iaakyat sa Senate ang articles of impeachment. Kung naman sufficient in form pero hindi sufficient in substance, automatic dismiss na ang kaso. So wala kayong dapat ipagdiwang mga DDS at mga anti-Marcos dahil malakas ang paniniwala namin, kasama na ako dyan, na mamamatay kaagad yung impeachment na sinampa nila kay BBM dahil walang substance. Mahina ang kaso na inihain nila. Kaya nga nakarelax lang kami dahil naniniwala kami na mahina yung kaso na isinampa ng grupo ng Makabayan Black. Hindi katulad ng isinampa nila kay Sara na sobrang daming kaso at mabibigat na mga ebidensya. So doon naman tayo sa pangalawang pangyayari ngayong araw na to, yung pagsampa ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon po dito sa balita, Vice President Sara Duterte faced two impeachment complaints on Monday, both anchored on allegations made by her former aide Ramil Madriaga involving the alleged transport of large sums of money and the misuse of confidential funds. The complaints cited Madriaga's sworn statements claiming that he delivered large amounts of cash to various individuals upon Duterte's instruction. The complaints cited Madriaga's sworn statements claiming that he delivered large amounts of cash to various individuals upon Duterte's instruction and alleging that her 2022 campaign was financed by drug money and funds linked to Philippine offshore gaming operators o yung pong POGO. These claims were raised in connection with the use of confidential funds under the Office of the Vice President and the Department of Education from 2022 to 2023. Yung pong unang verified complaint ay final ng Makabayan Coalition at inendorso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tigno, Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago, and Kabataan Party List Representative Rene Co, citing betrayal of public trust. Yung pangalawang complaint naman was filed by civil society and progressive leaders and endorsed by ML Party List Representative Laila De Lima
and Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. The Makabayan Bloc and petitioners asked the House of Representatives to take cognizance of the complaints, refer them to the House Committee on Justice, and move the cases through the constitutional impeachment process, potentially leading to a Senate trial. Ano-ano ba yung articles of impeachment na final ng mga grupong ito? Pakinggan po natin ang paliwanag ni Atty. Dino De Leon. Isang taon matapos ma-frustrate ang accountability mechanism ng impeachment dahil sa teknikalidad, may bagong reklamo ng impeachment kay Sara Duterte. Ano nga ba ang laman ng bagong impeachment complaint kay Sara? 5 ang articles of impeachment. Una, ang pangongontrata ng assassin para patayin ang Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House na siya mismo ang nagsabi. Pangalawa, ang paglulustay ng confidential funds. Di ba nga, nakita naman natin sila Chippy McDonald, Mary Grace Priatos at Biggie Mango at ginamit na rin dito ang testimonya ni Ramil Madriaga, ang dating katiwala ni Sara. Pangatlo, graft at corruption sa DepEd amidst an educational crisis. Kasama na dyan ang 8 billion worth procurement ng laptops at iba pang nakawan sa DepEd nung si Sara ang DepEd Secretary. Pang-apat, ang hindi maipaliwanag na 2 billion pesos worth of cash sa joint bank account ni Sara at Rodrigo batay sa unofficial documents na galing di umano sa AMLC. At pang-lima, ang aligasyon na si Sara mismo ang nag-utos na ipagpatuloy ang pagpatay ng Davao Death Squad nung siya pa ang mayor, batay na rin sa testimonya ni Arthur Las Cañas. Ang pangaparatang sa complaint ay may mga ebidensya, hindi chismis lamang. Harapin na dapat ni Sara ang pananagutan, hindi yung puro theatrics na lang. Impeachment trial ni Sara, forthwith na dapat. Agyamanak at Radio De Leon po at dapat patas sa batas. Okay, kundi ba naman mabibigat yung akusasyon kay Sara Duterte? Pero sinabi ni Sara Duterte na naghahanda na o matagal nang nakapaghanda ang kanyang mga abogado. Kung matagal na palang nakahanda yung kanilang abogado, bakit pilit hinarang yung unang impeachment case na final sa kanya last year? Anyway, tapos na po yun, nakapag-decide na ang Supreme Court, ito na tayo ngayon. Pero, hindi ba February 6 pa ang alam natin na pwede nang mag-file ng panibagong impeachment case laban kay Sara Duterte? Ano lang ba ngayon? February 2. Bakit ba napaaga? Pakinggan po natin ang paliwanag naman ng isa sa nagiging paborito kong abogado. Today, February 2, may nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Bakit ang aga? Tanong ng iba. Di ba February 6 pa? Well, di ba naglabas ng bagong ruling ang Supreme Court sa kaso ni VP Sara? Doon, nilinaw ng Supreme Court kung kailan nagsisimula at nagtatapos ang 1-year ban. Article 11, Section 3 ng Constitution, sabi niya, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ang keyword dyan, initiated. Sabi ng SC, may dalawang paraan kung kailan deemed initiated ang impeachment. Una, kung inaksyonan ng House, kung tinanggap ang complaint at inakyat at inendorso sa Committee on Justice, ang date of initiation ay ang date kung kailan inakyat sa Committee on Justice. Situation number 2, kung walang ginawa. Ito ang bagong rule, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang complaint. Ayon sa Supreme Court, kung ang House walang ginawa sa loob ng 10 session days, the impeachment complaint is deemed initiated by operation of law. Ang date of initiation daw ay ang date kung kailan final ang complaint. So, sa kaso ni Inday, applicable ang second situation. Hindi inaksyonan ng House ang unang impeachment complaint. Kaya ang date of filing ay ang date when the first complaint is filed. December 2, 2024 yon. Kaya based sa bagong ruling ng Supreme Court, December 2, 2024, ang unang complaint. December 22, 2025, natapos ang ban. So December 2 pa pala pwede na mag-file ng complaint. February 2, pwede na mag-file ng bagong complaint. So doon sa mga nagtatanong kung bakit napaaga ang pag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte, ito na po ang naging kasagutan. Kaya lang, alam nyo ba, sa pangyayari yan, nagkakaroon ako ng duda. Kasi parang may naaamoy ako. Hindi kaya gamitin na naman ito ng Supreme Court para mapawalang bisa na naman itong mga panibagong articles of impeachment? Kasi ang alam natin, February 6, na ayon doon sa unang desisyon ng Supreme Court. Pero doon naman sa desisyon nila sa motion of reconsideration, nabago naman. At parang ang gusto nilang sabihin, napaaga yung pag-file. In fact, dapat noong January 15 pa lang daw, ay pwede na mag-file. Hindi kaya gamitin na naman tong isyong ito na nagkaroon na naman ng teknikalidad
na kahit na si Congresswoman J.K. Luistro ay nagkakaroon ng agam-agam. The original decision, no? It was provided by the Supreme Court na February 6, 2026, lapse ang one-year prohibition period and a second impeachment complaint can be filed already, no? However, dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action within the period of 10 session days. Yung session days, medyo nagkaroon din ng changes doon because it is now equivalent to calendar days when the House of Representatives have sessions, no? So counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang one-year prohibition period. However, even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026 which was implied in the recent resolution? O hindi ba, kahit na si Luistro, gusto niyang ipa-confirm sa Supreme Court kung anong petsa ba talaga dapat mag-file ng panibagong impeachment case laban kay Sara Duterte. So maganda pong subaybayan itong mga pangyayaring to. Bukas naman po tatalakayin ng House kung merong sufficient in substance itong impeachment case ni President Bongbong Marcos. Kapag bumoto sila ng yes, magtutuloy-tuloy po yung impeachment process. Kapag nakita naman nila na hindi sufficient in substance, the end na po kagad ang impeachment case laban kay President Bongbong Marcos. Ito naman kayang kay Vice President Sara Duterte. Wala na kayang hahabol na ibang magfa-file ng impeachment case? At hanggang saan kaya aabot itong impeachment case ni Sara Duterte? Sigurado ko sufficient in form, pero sufficient in substance. Meron din kaya? So, abangan po natin ang mga susunod na kabanata. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.